So ito mga bossing no, mayroon tayo ngayong gagawin, i-config itong Microtech natin. Ito Hex. Bali meron siyang ECP module. Ayan, tapos meron siyang 5 ports. Okay. Then gagawin ko dito is gagawin ko siyang dual 1. Tapos ilalagay natin dito kay Umada para meron siyang anti-tethering. So napalitan na natin yung modem natin, oh. Yan, si PLDT na. Yung dati half light lang yung nilagay ko dito. Ngayon ay lalagyan natin siya ng hex. Okay, so tara, config natin. So ngayon nakasaksak na yung ating hex. Connected ito. Bali ito yung sa ISP natin. Then dito yung LAN papuntang ER605. Ayan. Tapos yung modem natin naka 5 gen siya. Then dito nakasaksak sa ating SAP module. Okay, so umpisa natin. So dito na tayo sa PC natin, no? Open natin yung ito Winbox natin. And dito type natin yung password natin na gusto natin, ha. Kaya na bahala sa password niya. Ayan. So click muna natin. Then magla-login tayo. Ayan. So dito ay wala ko dito sa Microtech natin ay gagawin ko itong dual ISP SIM gateway dahil gusto ko siyang lagyan ng dalawang ISP. Dito mag-rename muna tayo dito, no. Gusto ko ilalagay dito sa may SAP module yung ISP1 natin. Yan. ISP1 lang. Nandito sa Ether 1, gawin ko itong ISP2. And dito sa Ether 2, gawin ko itong hotspot. Node MCU. MCU. Dito hotspot. Yan. Dito hotspot din. Dito, dito na yung LAN. Papuntang ER605. Bakit ko siya ginawang hotspot dito, Node MCU, dahil gusto ko siyang lagyan ng Wi-Fi setup. Kasi double purpose kasi yung gagawin ko. Kasi meron din ako dito sa bahay na Wi-Fi setup. Kaya nilagyan ko na lang. Okay, then tapos yan, punta tayo sa bridge. And then, gawa tayo ng bridge. So, natin gawin is itong bridge hotspot. Hotspot.
hotspot. Pangalawa, bridge natin. Eh, mali pa. Bridge yan. Okay. Nandito sa port, i-assign na natin sila isa-isa. So, si Ether 1, hindi, si Noding CU, dapat sa bridge hotspot. Okay. And Ether 3, dapat sa bridge hotspot din. Ether 4, Ether 4. Gawin itong bridge hotspot. Bridge Ether 5. Dito na yung bridge line natin. Papuntang ER605. Sunod natin gawin, punta tayo dito. Hindi tayo. Sunod natin gawin, punta tayo sa IP addresses. Then mag-add lang tayo, no? 10.0.0.1 plus 24. Ito yung kay bridge. Apply lang. Okay. Yung gawa tayo ng isa kay bridge LAN 192.168.10 and .1 plus 24. So, sa interface niya is bridge LAN. Bridge LAN natin. Tapos, punta tayo sa DHCP server, IP, DHCP server, then DHCP setup. Then DHCP setup tayo. Tap natin. So, yung interface natin, ilalagay natin sa bridge. Bridge LAN. Bridge LAN. Next lang natin. Okay. Wait na. Then, punta tayo sa IP. Sa hotspot. Yan. Tapos sa server natin, hotspot setup. Tapos, interface natin si bridge hotspot. So, next lang tayo. Dito, ilalagay ko, 6. 0.6. Yan. Okay. Tapos punta tayo sa IP pool. Rename lang natin to. Ito si pool LAN. Ito naman si pool hotspot. Okay. Ayan. Tapos punta tayo dito sa may DNS, IP, DNS. Tapos yung lalagay ko dito is yung Cloudflare lang. 1.1.1.3. Ito 1.0.0.3. Tapos allow remote request. Apply. Then okay. Punta tayo sa DHCP client na tayo. Lalagyan na natin na siya ng internet. So, add lang tayo sa DHCP. Then, unahin natin si ISP1, si SAP. Tapos, uncheck natin yung use per DNS. Tapos, gino natin itong default route. Okay. Apply. Tapos, gawa tayo ng isa para kay
ISP2, same pa rin. No, apply. Okay. So may dalawa na tayo. Itong isa nakabound. Itong isa i-third to, wala kasi akong nilagay na ISP. Pero bala ko palang lagyan. Ipili muna tayo. Susunod, punta tayo dito sa IP. Firewall. Firewall. NAT. Tapos, add tayo dito. Chain niya, source NAT. Out interface. Out interface. Si ISP1. ISP1 natin. And then, action. Masquerade. Comment lang tayo. ISP1. I-apply. Okay. Tapos, add tayo ulit isa. Source NAT. Out interface natin. Ano ba? Ito, ISP2. Action, masquerade, comment, ISP2. Out interface. Click muna natin. Line. Okay. Meron na tayong dalawang ISP. Sunod, punta tayo sa IP. IP muna tayo. IP, then routes. Ito. Dito na tayo mag-add tayo ng routes. Dito, gateway natin. So, yung gateway natin, ibig sabihin yung IP address ng ISP natin, yung internet. So, halimbawa, 192.168.1.1 sa akin. Iba naman, 192.168.254.254. So, sa akin, 192.168.1.1. So, lagyan natin ng percent. Percent. Ipunta tayo dito sa introduce natin. So, dito, i-copy lang natin itong name. Copy. Tapos, paste natin. Yung gawa tayo ng isa. Ganun pa rin yung gateway natin. 192.168.1.1. And percent. And enter to. Copy lang natin to. Copy. Then paste natin dito. Ayan. Tapos, apply. And then, type P, routes. So, itong ISP1 lang yung reachable, no? So, wala pa nakasaksak dito sa ano ko. Ito, sa ISP2. Okay. Sunod natin gawin ay punta din tayo dito sa may IP. Then, firewall. Sa manggal tayo, guys. Add tayo dito. So, sa chain natin is input. Then, sa in interface natin, dito si ISP1. ISP1. Then, action. Actions.
is mark connection. Then sa comment tayo, ISP1 underscore phone, then apply. So, copy lang natin to, no? Gagawa kasi tayo ng dalawa. Copy. Yung dito, dito sa may in-interface niya, ito palitan natin. Ilalagay natin si ether1, yung ISP natin, ISP2, then sa action, mark connection, then sa name, lagay natin dito 2, ISP2 underscore con, then apply. Lagyan natin. Meron na tayong input. And then, sa output na naman tayo, no? Sa output, add tayo. Then, general. So, lagay natin sa output. And then, sa connection mark. Dito natin makikita si ISP con. And then, dito sa action. Mark routing naman tayo. Mark routing. Then, dito natin pangalanan ko tong to underscore ISP1. So, ISP1, action, then mark routing, and apply. So, ito naman, copy naman natin to. So, dito, lagyan natin ng ISP2, then sa action, mark routing to ISP2. ISP2. And then, like. And dito naman mag-tayo ulit. I-accept natin siya. So, pre-routing din sa interface niya ay si Bridgeland. So, dalawa din yung gagawin natin, si Bridgeland at saka si Bridge Hotspot. Okay. Then sa action, accept, then apply. Yung copy lang natin. Yung papalitan natin dito is itong Bridgeland. So, gawin naman tayo ng Bridge Hotspot. So, apply. Sa action, accept, apply. Okay. So, meron na tayong Bridge. Accept. So, balik na naman tayo sa routes. IP routes. Routes tayo. Add tayo ulit. So, gateway naman guys. Gateway natin, ganun pa rin. 192.168.1.1 percent. Then, copy natin itong interface niya. Name. Copy. Balik tayo. Then, paste. And then, dito sa distance, siyempre 1. Then, sa routing map, piliin natin tong ISP1. ISP1 tayo. Okay. Then, hit apply. Lapit unreachable. Apply. Okay. Gawa tayo ulit. Isa. Gateway natin. 192.168.1.1. Listen. Interface natin. Copy natin to.
Then, paste natin dito. Paste. Then, distance to. Then, sa routing mark, dito na yung ISP ko. Okay. Then, apply. Ayan. So, ah, siyempre, gagawa tayo ng um, dito. Gagawa tayo ng so dito, tingnan natin yung routes natin. So sa routes ay reachable na siya, no? Ay reachable. Active na siya, no? So, sunod natin gawin ay gagawa na tayo ng anti-tethering natin sa IP, firewall, and then filter rules tayo. Filter rules, um, ano yata? Sa Manggil yata tayo, no? Kalimutan ko. Nandito pala sa Manggil. Post routing, yung chain natin. And then sa out interface natin, ito. Lagay natin dito sa bridge LAN. Sa bridge LAN tayo muna. Sa bridge LAN, siyempre, papunta to kay Umada. Ang gagawin ko dito ay ito ang nilalagay ko. Kasi dalawang router pa yung dadaanan niya. So kung lagay mo siya dito 1, hanggang sa router isa lang sa magka-internet. So yung AP natin, yung access point natin, wala na siyang lalabas doon na internet. So wala pong connection na mangyayari. So ang nilalagay ko ay number 2 ang nilalagay ko. So pangalan natin, TTL underscore LAN. Okay. Nagawa tayo ng isa para kay hotspot naman. So, post routing. Then sa out interface natin, si bridge hotspot naman. So, bridge hotspot. Then sa option, change TTL. Then dito na, lagyan natin ng 1. Okay. Yung comment natin. TTL underscore hotspot. Ganyan lang. So dito, pangalanan natin ito. Comment, input, output, dito, si accept. Ayan. Sunod natin gawin ay kay umada na naman tayo. Kasi tapos na tayo kay Microtech. Meron pa tayong gagawin dito kay Microtech. Pero, unahin muna natin si umada. Tapos, puntahan natin si umada. Kailangan i-reset natin.
Okay. So, so pag nireset natin si ER605 at saka si OC200 ay halimbawa ito, ayan. Ang reset button ni OC200 is ito. So pindutin niyo lang ng dapat magbi-blink siya ng 5 beses tapos niyo bitawan yung yung reset button. Dito naman si ER605 ganun din. Dapat pag na-reset niyo siya, dapat mabilis yung pag-blink nito dito sa baba. Ayan. Pagka tapos nyo na-reset na, ay matagal to siya babalik. Siguro mga 1 minute, 2 minutes siya bago siya mag-blink. So pag hindi pa siya nag-blink ng ganyan, CR605, ay ibig sabihin po, wala pa pong lumalabas dito na internet papunta dito sa ating switch. Ayan, yung PoE switch natin. So dito, dapat nag-blink na siya ng ganyan para makapasok na yung power niya papunta dito sa ating PoE switch. Tapos ito naman si OC200, pag hindi po siya dapat naka-blink po siya ng ganyan bago nyo siya i-bind doon sa ating Umada Cloud. So pag nakailaw na ng ganyan, pwede na natin siyang i i-add natin sa ating Umada Cloud. So tara, add natin. So dito guys, open lang natin tong Umada Cloud. Ayan. Tapos dito sa taas, pindutin natin itong plus sign. Then itong on premises controller, lipat natin dyan. Then confirm. Pagka na-confirm na siya guys, dito sa baba may other setup option. Dito tayo pindutin natin. Then add by device key. So yan yung pindutin natin. Then pagkatapos next lang. Dito sa likod ng ER6 of ating Umada Cloud, yung OC200, itapat lang natin yung camera tapos para ma-add siya. Yan. Hintayin lang natin. Matagal. Ulitin lang natin. So, nandito na pala. Ayan, naka-add na siya. Pero wala pa siyang IP address. So, tingnan muna natin. So, ayan guys, meron na siyang IP address. So, nakita nyo, meron na siyang IP address dito. Itong, ano ba yan? Pinindot ko. Ayan, meron na siyang IP address 192.168.0.100. So, katapos yan, yan yung i-type natin sa ating PC, yung IP address, para ma-open natin si ER605 para sa ating setup.
So, dito mga boss, nakita natin na yung IP address ni Umada, ayan, 192.168.0.101. So, puntahan natin dito sa may PC natin, yun ang ita-type natin. So, dito na tayo sa ating PC, no? Bali, open lang natin yung Chrome. Then, pagkatapos nito, alam na natin yung IP address ni OC200. Type lang natin dito 192.168.0.100. So, ayan. Pinutin na itong advance, then proceed. Tagal lang itong mag-open siya, no? Start. So, dito kayo nang bahala sa inyong, credential. So, sa akin, yan. Yung email address ko, yan. And then, like, next tayo. Then, set up natin yung controller natin. So, dito, hindi ko napapalitan. Ito na lang yung controller region. Bali, Philippines tayo. Then, next lang. Dito. Philippines. Dito. Ano bahala? Then, home. Piliin mo itong home. Next. Next tayo. Dito. Hindi ko muna ako maglalagay. Skip muna. Then, finish. Dito, login muna tayo ulit. Yung ginawa natin kanina. So, next lang tayo. Ito, baguhin natin to. Philippines. Lagay natin sa plus. Dito. Para hindi po magbabago yung time. Para magiging yung oras niya. So, dito lang.
i-get from extra MPP server. Meron ako dito. Okay, meron ko. So, yun. Yung primary. Ito. Ito yung primary. Then, copy natin. Lagay natin dito. Paste. Tayo ulit. Para sa secondary. Para magiging updated yung ano natin. Yung time. So, yan ang ginagawa ko. So, tapos tayo dyan. Paniguro mo dala, o kung ano yung mga din. Paniguro mo dala, o kung ano yung mga din. Tapos, click tayo dito. Open natin ito. Chance natin. Hindi, siyempre po. Gusto ko siya yung kanya na gawin mo lang ano. Hindi, paniguro mo lang o dala, o bulletin. Diba? Ay, kapag ko naman sa video. So, dito guys, maraming natatanong dito na hindi nila ma-open yung ibang ports. So, ang gawin nyo lang, punta kayo dito sa settings. Then, wired network. And dito, open nyo lang. Yan. Confirm natin. So, apply lang natin to. Tapos yan, balik tayo dito sa dashboard natin. So, ngayon, pwede nyo na siyang ma-edit. Ayan. Sa akin, nilalagay ko 1,000 Mbps, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1 gig yan. And confirm natin. Xerox daw ni kanong Mariano. So, pagkatapos natin yan, ay magre-reboot si ER605. So, hintayin lang natin na bumalik yung kanyang internet. And tapos yan, pagka nagbalik na, ay punta tayo dito sa may settings. Dito sa wired network. And sa LAN. Dito sa LAN, i-edit lang natin to. Ay dahil gusto ko siya gawin gawin ko po. Ito, pangalanan ko lang na kayo na bahala kung ano yung pangalan niyo, no? Then, dito, gagawin ko tong 20. Then, update natin tong HCP range. Then, dito sa may range, HCP range, ay gagawin ko tong 10.
10 ang ginawa ko. Para yung 1 to 10, pwede natin siya ilagay doon sa ating mga EP, sa ating mga kay OC200. Gusto ko kasi si OC200 ay magiging static IP na siya para paglagyan natin yung IP address na lang yung uh, ating i-enter dito sa web browser natin para makalagin tayo kay OC200. So, ginawa ko siyang 10 sa 1 to 10 range. Pwede natin sila i-static. So, dito sa may DNS server, so gagawin ko dito Cloudflare lang sa akin. 1.3. Then, 1.0.0.3. Yun lang. Save. Save natin. Okay. So, ngayon, ay magre-reboot na naman. Tapos, ngayon ay nag-iba na naman yung IP address ni UC200. So, makikita nyo yan pag makikita nyo yan sa Umada Cloud, Umada, sa cellphone niya. Doon mo makikita na si UC200 ay nag-iba na naman ang IP address. So, yun ang dahilan kung bakit ginawa ko siyang, gagawin ko siyang static IP para hindi mo siya palipat-lipat ng IP address. So, ngayon, ang IP address na naman ni OC200 ay nag-iba na naman. So, ang IP address ngayon na bago ni OC200 ay 192.168.0.2. So, enter lang natin. Again, 0.2. Walang, later natin. 192.168.0.2. Oh, ayan. 192.168.0.2. Tapos, advance. Proceed. So, ang gawin natin ngayon ay mag-static IP na tayo para hindi na palipat-lipat si UC200 ng IP address. So, login muna tayo dito. In. So, pag nabuksan na natin dito, ay punta tayo dito sa may i-launch muna natin tong so, pagkatapos niyan ay dito tingnan natin. Ayan. Yung capacity niya nagiging 1 gig. May gateway tayo. Wala lang tayong switch. So, pagkatapos niya, punta tayo dito sa may settings. And wala natin dito sa settings. Settings tayo. Teka muna. Devices. Bagel.
So, tignan muna natin itong EP natin. No? Okay. So, provisioning tayo. Hintayin muna natin. Connected na. Connected na yung EP natin. No? Dito, configuring tayo ng ating EM605. Hintayin muna natin. So, pagkatapos ng, nag-reboot, iba na naman yung IP address niya. Ayan. Nagiging 2011 na siya. Dapat talaga i-static natin para hindi na palipat-lipat ng IP address si content. So, launch muna tayo, login muna tayo dito sa may profile natin. So, punta tayo dito sa device. Devices. So, ngayon, gawa tayo ng LAN network. Dito sa mga wireless. So, dito sa wireless, guys, add tayo dito. Ito yung gagamitin ko ay SSID. Okay. Dito, paste natin. Kaya na bahala kung anong SSID gagawin niya. Tapos dito, NAN lang. Ayan na apply. So, meron na tayong SSID. So, pagkatapos niyan, punta rito sa authentication. Then, add tayo dito. Lagay dito. Post on lang natin itong portal. Then, pagka dito sa select SSID, ito yung gagamitin natin. Yan. And dito sa authentication type, spot lang. And voucher. Okay. Then, dito sa portal design niya, hindi ko po gagamitin, no? Dahil meron akong i-import na file. Dito, import lang tayo. Pinutin nyo lang itong import presentation page. Then, import. And dito, yan. Pagka na-import na siya, guys, ay apply lang natin. Tapos na. Ngayon, punta tayo dito sa may tapos, punta tayo dito sa may gawa na tayo ng voucher natin. Spot. Hi, ate. Matagal. Dito sa voucher,
voucher group. Gawa tayo ng voucher natin. Uh, 5 piso and 100 at so dito guys ay cost client duration then by usage. So ang sa akin bali 2 oras yung 5 piso sa akin, no? Then yung rate limit mo, enable lang natin. Tayo lagyan natin sa Mbps para hindi tayo malito. Then 5M lang yung lalagay ko. Then 5. And dito ko i-paste yung SSID ko. Para pagka-print niya is masasali yung SSID. Then malalaman ng customer na kung saan siya connect. So dito 5 piso per hour. Save natin. Magawa tayo ng isa sa 10 piso 100. So the client duration and by usage dito 5 hours yung sa akin. 5 hours. 5 in rate limit niya. Gawin ko tong 5 Mbps. 5M. 5M. Then dito 10. Paste natin yung SID. And 10. 5 hours. And nagtag tayo ng 20. 20 piso. Ayan. By usage. Sundan nyo lang to guys. Pindi na sa inyo kung ilang oras yung nilagay nyo. Yung sa default rate. Ayaw ko sa kbps. Dapat mbps. Hindi tayo malito. 5. Dito, 20. Then, i-society natin. Then, 20 piso. 12. So, yun. Save natin. So, dito, print natin. 5 piso. Save. And dito naman sa 10, print natin. Then, 10 piso. And dito naman sa 20. 20 piso. So,
Balik tayo dito sa may device. Pinsan. Right. Yung client. So, dito sa client, guys, ah, si OC200. Hindi to, tinitingnan natin tong si OC200. Yan yung IP address ni OC220.11. So, pindutin lang natin yan. Tapos, config. Para magiging static na natin siya. Use fixed IP. So, dito, lalagay ko 2. So, nag-range siya sa 2. Yan. Apply. Success. Okay. Then, ngayon, try natin na siyang login doon sa SSID natin, no? Para masubukan. So, open browser. Ayan, nag-direct mo sa and meron akong save dito 20 114409 114409. Connected na siya, guys, no? Ayan, connected na tayo. Ayan. Sir, speed test natin is BPS. Hindi na ang internet ko. Mga bata, ha? So, dito, guys, 0, tapos na tayo dito, no? Ito pa lang, ano, yung device natin, yung AP natin, gagawin din nating static config then IP use fixed IP then gagawin ko dito 3 apply ayun so tayo dyan sunod natin gagawin ay puntahan naman natin si Microtech para sa ating gagawin. Thank you, man. So, dito na tayo sa sunod natin gagawin ay dito sa may Microtech na naman tayo. Kailangan natin ng Microtech protection. Okay, so login lang tayo dito. Tapos sunod natin gagawin ay kailangan natin gumawa ng ISP protection. Punta lang tayo dito sa may interface. Then sa interface list. Then sa list. Dito gagawa tayo ng pangalan. So pangalan ko lang ito ng one protection.
Okay. One protection. Okay. And dito guys, siyempre, ang interface natin is si ISP1. Apply. Then, gawa tayo ng isa. Kasi dalawa yung ISP natin. Yan. So, magkatapos niyan, punta na tayo sa IP. Then, firewall. Then, dito tayo sa filter rules. So, sa filter rules guys, mag-add lang tayo dito. So, ang chain natin is input. Tapos, protocol natin, TCP, destination port, 2561, 2561. Then, sa interface lace, so dito natin lalagay si one protection. So, sa action, drop natin. So, comment lang tayo dito ng black MAC address. Address 6. So, apply natin. Then, gagawa tayo ng isa. Copy lang natin. So, yung papalitan natin dito ay ito lang yung UDP. Kasi tapos na tayo sa TCP. So, comment. Tanggalin natin yung comment. Then, apply. Okay. Then, meron na tayong black MAC address. Na-block na natin yung MAC. Then, punta tayo sa tools. Tools natin. Tools. Then, sa MAC server. So, dito sa MAC server, sa MAC Winbox server, ay dapat lagay natin dito sa none. Apply. Then, sa MAC ping, uncheck natin. Then, apply. So, tapos na tayo dyan sa dito sa may pag-block ng MAC address. Then, sunod natin gagawin ay dito naman tayo sa Winbox scan. So, Winbox scan. So, sa 10, input. Then, sa TCP, then UDP, destination port 21, 23/23, comma, then 8291, comma, then 80, comma, 443, comma, 8728, 8728, then 8729. So, yan lang. So, sa interface list, pipiliin natin si one protection. Then, sa action, drop natin. So, comment natin, Winbox scan block. Apply. Then, copy lang natin. Pagka copy natin, palitan natin ito ng UDP. UDP, then sa comment, tanggalin natin. Then, apply. So, meron na tayong na-block na natin yung Winbox. So, taas lang natin. So, Winbox scan, na-block na.
Then, punta tayo dito sa may services. IP. Then, services. So, dito, disable natin. So, itong Winbox lang iwan natin kasi pag i-disable natin yan, hindi na tayo makakonect. Then, sa neighbor naman tayo. Neighbor. So, sa IP, neighbors. Sa neighbors, discovery settings. So, dito guys, dapat none. Ayan. Tapos, add tayo ulit. Input, protocol, TCP, destination port, 5678. Then, sa interface list, one protection, sa action, drop, then sa comment, IP, black, neighbors, discovery. So, right, then copy lang natin. Ganun rin guys, palitan lang natin ito na UDP. Then sa comment, tanggalin natin. Then apply. Okay. So, tapos na tayo sa pag-block. And meron na tayong pagkatapos niyan, isa tayo sa pag-blocking. Then, ano natin gagawin? So, ang gawin natin ngayon mga busing ay, so sabi ko nga kanina, bali, gagawin ko din itong 1.5 setup. So, bali yung LAN natin, ayan, tingnan natin yung interface natin. So, yung LAN natin is sa Ether 5. So, dalawang ISP, bali yung SAP, yung ISP1 at saka yung palakihan muna natin yung Ether 1 yung ISP2. So, dito sa Ether 2, nodes, hotspot, then LAN. So, kinadya ko yung gawin dahil gagamitin ko rin ito sa 1.5 setup. So, punta muna tayo dito sa IP. Setup ko na natin yung hotspot natin. Hotspot. Siyempre, mag-setup muna tayo ng hotspot natin. Meron na pala. Okay. Nagawa ko na pala to. Hotspot. Meron na tayo na setup na hotspot. Bali, bridge full hotspot. And hotspot profile. Hotspot profile. Ayan, setup na natin, oh. So, gawin ko ditong 1.5. 1.5. 1.5. So, limit ko dito guys is 5M /5M.
plus hotspot itong dictionary. Then dito sa may login niya guys, dapat naka-check tong itmap, HTTP pub, HTTP cookie. So, dapat naka-check yan. So, apply. Oh, so dito guys, sa server profile hotspot, dito sa may ito, dapat nagka-check siya, no? 1 pa yung nilagay ko. Tapos ang limit niya is 5M. Then, sa login, bali naka-check yung MAC. Pwede rin hindi itong MAC. Importante itong HTTP path at saka itong chat at MAC cookie. Dapat naka-check. Then, apply nyo lang. Then, sa user profile, yun natin. Tapos, dito lang yung nilagay ko. Dapat naka-share ito, share to. Then, sa timeout, wala. Keep alive, wala. Then, dito sa may script tayo. So, sa script, guys, ano natin? Makikita yan sa 1Pi GitHub. So, open lang natin na 1Pi GitHub. 1Pi GitHub. 1Pi GitHub. Then, bilhin natin ito sa ibabaw. Yun yung script na yan guys, dito sa baba. Ayan, hihita natin dito sa baba. Ito yung script sa daily receipt income at saka to the income, monthly income. And then, yung script niya guys, ito. Yung login script. Login script yan. Kung makikita kayo dito na ito, copy nyo. Pinutin nyo lang to tapos automatic siya magka-copy. So, ito hindi ko to gagamitin. Meron akong script na hindi sa akin din to. Pinili ko lang. So, buksan na natin. Tapos, meron akong script dito kasi meron na tong meron siyang Telegram. So, meron na siyang Telegram. Ito may Telegram ID boot token ko. Ito yon. Yung boot token ko na ginawa. Then, itong chat ID. So, copy ko lang to. Ayan. Pagka na-copy nyo na, copy, then, so, dito guys, ito natin itong user profile. Pangalanan ko dito, 1 by 1. Then, naka-non, keep alive, timeout. Ito, lagay ko 2. And then, rate limit 5M. 5M plus 5M plus 5M. Dito pala guys, server, mali pala to. Use per Mac is dapat 1. Ayan, 1 siya. Dito sa profile, dapat itong limit na nilagay ko, dapat ano to
500 M slash 500 M. Yan yung limit ko. Mali yung kanina. So, apply lang natin. Then, dito sa user profile, ito na yun. Then, yung nga yung kanina, pinapakita ko sa inyo yung script. Dito nyo siya ipipaste. Ayan. So, yung gamit natin is, bali, hex. So, dapat dito, yung gamit natin is hex. So, dapat nakalagay dito is plus hotspot. So, kung bali half-light lang yung gamit nyo, dapat walang plus. Hotspot lang. So, sim din natin dito sa ating logout script. So, meron akong chat, boot token, then chat ID. So, halimbawa, pag may maghulog sa akin, ito. Meron siyang notification na lalabas na ganito. Magkano hinulog niya, then 10, then to the income is 40, and dito, to the income 210, then 20 yung hulog. Tapos yung device na naghulog ito, yung device name, then monthly sales mo, ganyan lang. And then, yun ang nagagawa nitong chat ID na to. Then, meron tayong logout script dito rin. Yung logout script natin. Yung logout script natin dito is plus hotspot din. Then, pag hex ang gamit mo, dapat nagka-hotspot lang. So, copy natin. Ay, cool. Diba? Yan. Then, copy. Tapos, paste natin dito. Yan. Yan. Save. Apply. Then, okay. So, meron na tayong script. So, next natin gagawin ay punta tayo dito sa may Wall Garden IP list. So, mag-add tayo dito. Then, sa accept yung nakalagay. So, sa destination address ay lalagay ko dito 10.0.0.5. Then apply. Pupunta tayo dito sa may IP, firewall tayo, firewall. Then sa filter rules, add tayo dito sa chain, input. Then sa source address ay 10.0.0.5. So, comment natin. Node MCU. Then sa action, accept, then apply. Pila natin. As. So, ngayon mag-add tayo ng script. Yung daily at monthly income. Punta tayo dito sa Chrome. Then, yung daily niya, ito, yung receipt, monthly, daily income, copy natin.
Then, puntahan natin yung paste natin dito sa may new terminal. Ito natin. Tapos paste natin dito. Sugulat. IP. System. Scheduler. Yan si scheduler. At saka si script. Yan. Dito, paste lang natin. Yan. Meron na siyang receipt. Monthly income. Daily income pala. And monthly income. So, sunod natin. Ito namang receipt. Paste. Yan. Yan. Meron na siyang monthly income then to the income. Okay. So, dito guys sa script, kung gusto niyo maglagay ng sa ano to so, ito natin gawin ay dito naman tayo sa binding. Okay. Punta tayo sa DHCP server. DHCP server. Then sa leases. So, dito guys, ito yung IP address ng so dito gawin natin itong static. Right click na natin, then make it static. So dito guys, papalitan ko to ng 5. Then yung MAC address niya. So yun, tama. And then apply. Tapos punta tayo dito sa may IP, hotspot. Then IP binding. Tama ba? So dito mga boss, ay copy natin yung MAC address niya. Kaya din see you to guys copy. Then punta tayo sa IP binding. Then paste natin dito yung IP address. Then, ay yung MAC address pala. Yung MAC address. Then dito sa may address, bali type natin 10.0.0.5. Yan, dito naman 10.0.0.5. Then dito sa may server, dapat naka-hotspot. Hotspot 1. Then sa type, dapat naka-bypass. Bypass. Then apply. Then okay. So meron na tayo. So sunod natin gagawin, punta tayo dito sa hotspot. Then sa host. Ayan, sa host. Then double click natin yan. Then tapos sa make binding. Ayan. Yung tapos dito, palitan natin ito ng bypass. Yan, bypass lang. Then, apply. Then, okay. Tapos, yan, meron na tayong kabind na siya. So, tapos na tayo dito, Ali,
Punta muna tayo dito sa Chrome natin. Yan. Sa Chrome natin, type natin 10.0.0.5/admin. Yan. Tapos yung password nito guys is admin, then admin. Tapos dito sa system configuration, ito lalagyan ko to ng 1.15_home. Tapos dito sa may mode dapat naka-static. Then sa local IP address sa 10.0.0.5, subnet 255.255.0. Then sa IP gateway 10.0.0.1. Then sa DNS 1.1.1.3. Then ito guys, galing natin itong 1 na 10.0.0.1. Then dito palitan ko to ng admin. Ito yung sa Microtech guys na mag-login tayo halimbawa dito. Ito yan. Yung ayan guys. Admin tapos password niyo. Yan yung ilalagay natin dito. So admin, then yung password niyo sa Microtech sa akin. Yan, confirm lang. Then dito keep alive. Then admin. Ano to sa admin user dito sa may 1.5. Palitan nyo din. Para hindi sila mapasok. Then sa operator, papalitan ko din. And dito, gawin ko itong 5. Dito, 1. So, pag maban siya is 1 minute lang, babalik na rin. Wala tayong babaguhin dyan. So, yan, save natin. Save. Refresh lang. Yan, login tayo ulit. Admin. Yan yung password natin na ginawa kanina. Login. So, ayan, dito sa promo rate, papalitan din natin. So, yun ang bahala. Sa akin, dito 2 hours. Then, 120. Validity is 1440. Dito, 1 by 1. So, sa 10 pesos sa akin, 5. Then, so dito sa validity minute niya is 300. Bali, 5 hours. Then sa validity niya, is 4320. Then 1 by 1. And dito naman sa 20 pesos is so dito ay 720. Then sa validity naman niya ay ito 7,200. Then yan.
Save natin. Talaga tayo dito. Punta na naman tayo sa Microtech. Okay. So, sa Microtech, mag-add na tayo ng sa ating portal. Then, punta tayo dito sa my files. It na this one to. So, pag mag-ano kayo dito sa plus, yan, plus, so, yung ano ko, portal ko dito, ito yan, saan ba yan? Ito, yung portal na to, open mo natin dito sa GIS, dito sa may config, ayan, so dito guys, bakit nakalagay dito is admin ko is 10.0.0.5 dahil /admin dahil yung IP address na ginagamit ko dito is 10.0.0.5. Ayan. Kasi pag iba yung ilalagay natin ng IP address dito sa Microtech natin. Yan dun sa server. Yan ito. Yung ginagawa ko. 10.0.5. Yan yung IP address niya. Kasi yung portal ko ito ay 10.0.0.5. So, multi-window is false. Then, so yan. Kaya ginagawa ko siyang to 10.0.0.5 yung admin. Kasi yung pag nagkamali kayo dito, hindi po gagana yung portal niyo. So, yan po. Then, saan ba yun? Yan. Back natin. So, dapat tandaan nyo yun. Dito naman is i-add lang natin dito sa plus. Yan. Yan, nag-upload na. Yan, tapos, na tayo, no? Then ngayon, ay try natin. Try natin sa ating PC. Ulit. So, try natin log in doon sa ating Microtech, sa ating portal. 10.0.0.1. So, ayan. Meron na tayo. Pwede na tayo mag-log in. So, sunod natin gagawin ay punta tayo dito sa may system then base. Tapos dito guys, click muna natin. Then, format natin yung SD card. Bali, may SD card pong nakalagay doon sa Microtech ko. Yan. Nag-format na siya. Kasi gusto ko, dito natin nilagay yung mga logs. Kay
SD card, pati yung ano natin, yung portal para mas magaan lang sa kanya. Ayan, tapos na tayo dyan. Then, punta tayo dito sa may logging system. Ayan, punta tayo dito sa system, then logging, then sa rules. So, papalitan natin dito ng this flight. Ito sa info, papalitan natin ng this supply. Then sa warning, palitan natin ng this. Ayan. Yung sa action, pilitan lang natin to. Dapat dito naka this one. Ito. DISP1. So, para sa this lahat yung mga files, yung mga logs apply. Then, okay. So, natin gagawin is dito tayo, punta tayo sa hotspot. Then, sa server profile. Ayan. And dito guys, papalitan natin ito ng this one. This one. DISP1. And then, okay. So, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa user profile. Ayan, di ba nagpalit tayo ng plus hotspot. Pinalitan natin ng this one. So, dito naman sa plus hotspot. So, papalitan din natin ito ng this DISP1. Ayan. Yung pati rin dito sa ating logout script, papalitan din natin ito ng this DISP1. So, apply natin. Then, okay. Sunod natin gagawin ay punta tayo dito sa may files. And dito guys, ay papalitan natin ito. Dapat ay yung portal natin, ayan, papalitan na natin. Bakit may this two? So, this one, yung portal natin, hotspot. So, dito natin ilalagay sa this one. This one na tayo. So, ayan. So, tapos na tayo sa portal. Lagay na natin. So, ayan guys. Tapos na tayo dito. Then, meron pa pala tayo ni-apply dito sa may system. Then, sa SMTP client. Then, dito, meron tayong ilalagay. Yan. So, dito guys, dito yung primary. Copy natin din dito. Paste natin din si pangalawa. Paste din natin ito. Dito. Para hindi na magbabago yung oras niya. Play. Then, okay. So, yan guys. Siguro hanggang dito lang tayo. Sana ay meron din kayong natutunan. Maraming salamat.
Adios, amigo.